Si Sir Christian, di na bago sa racetrack yan. Nag-race yan sa... Umiikot yan lagi sa racetrack. So, I believe naging estudyante ni Zero to Podium din. Estudyante ako ni Coach Joey. Yes, congratulations. School. Motor mo to, di ba? Yes. Yes, sir. Boss, I know there are so many questions. Nakita ko, pati kotse meron din. Kasya ang kotse. Picture lang yan. Kasya. Yes, meron tayong rough details na pwede i-share, like the length, the area, and Bali itong natin, specifications. itong property natin, bali 4 hectares siya. Yung overall length ng racetrack is 1.6 kilometers. About mga 10 total turns siya. Ang maganda rito sa layout ng racetrack natin sa may mga elevation siya. So it will set it apart from other racetracks na we have locally. So hopefully that will, entice and give more, bring more curiosity sa mga enthusiasts and racers na try yung racetrack natin for sa mga pwede natin i-offer sa na something different. Yes, sir, may question. Boss, meron tayong estimate na project cost na target dito. Estimated project cost would be, I would say, close to 200 M. Yun ang natin, estimated project cost. Lester, meron tayong mga tina-target ng mga series na gusto nating i-serve or i-host. Buti na lang na-mention mo yan. Andyan si Sir Alcamba, Inside Racing. Sir, baka mas masagot mo yan. Yes, sir. First, thank you for having us. Ay, no, thank you po. Congratulations po. Isa po kami sa nagagalak. At finally po, marami pong kumakausap sa akin na magpapagawa ng racetrack. Sabi ko po, maniniwala nga lang ako pagka ganito na. So, isa po kayo sa una. Ako po may tanong lang din po. Are you still open for suggestions from us regarding the layout to improve safety and make it more friendly for motorcycles? Kasi I really believe this is one of the areas that we looked at 2 years ago to establish a racetrack, because this is not only the motorcycle capital, it's the motorcycle sports capital, because if you don't know, 80% of the active motorcycle riders come from this region. So ito po, you're creating a home playground for them. And not only that, I see this also as a part of tourism, because yung ating pong sinasabi, yung mga taga Marilake na race, wag po tayo doon, dito tayo. I mean, mangyayari po. I see a big future for this location. Kaya po, ako po yung nagagalak. Hindi nyo lang po matutulungan ng mga racers, matutulungan nyo rin po ang publiko na mabawasan ang mga disgrasya. Para masagot ko po yung tanong po niyo, yes po. Open po tayo sa suggestion, especially po when it comes to safety. Yan po ay paramount, yan po unahin po natin. Yan po ang advocacy natin na ma-promote ang safety and more on rider education para yun nga po maiwasan po natin, mabawasan natin ang mga sako na aksidente po sa kalsada. Part po na yung sa Daisy, makakaasa po kayo sa support namin, and kakausapin po namin lahat ng friends namin, corporate sponsors. Ibabalita po namin itong good news. We will make sure that they will support this project long term. Maraming salamat po, Sir Al. Sir Chris, pahabol lang. So, just out of curiosity, so yung kinatatayuan natin na location niyan, can you give us a brief visual kung yung nasaan tayo ngayon, yung extent ng Kung saan tayo nakatayo ngayon, nandito tayo. Okay. Yes, sir. So, ang design nitong racetrack na to, meron na-mention ko, may elevation changes. So, kung nakikita niyo yung puno ng mangga doon, yung tok-tok, yun, doon siya. Oo, hindi akasya, like sa Clark na racetrack. Puno ng mangga meron tayo. Thank you, Sir Chris.
Sir, may pahabol ako kay Mayor. Sir, napakaganda ng lugar. Actually, first time ko pumasok dito sa loob. And first time kong pumasok. Dati nadadaan lang dun sa may labas lang. Pero maganda pala yung area na to. Etong yung facility na to, makakatulong dun sa sa livelihood. And syempre yung roads natin medyo luma na. I think gaganda rin yung mga kalsada rin.